Mang-aatras na ang mga tiwalag na mandiring mga aswang nang marinig nila ang ululong ni Rigor. Hudyat na nagsasabing ipagpatuloy nila ang pakikidigma. Nanginig sa galit ang kanilang pinuno at ang mga matatandang namamahala sapagkat mas sinunod ng mga mandirigma ang panawagan ng kanilang pinuno sa pakikipaglaban na si Rigor. Handa na silang ibuwis ang kanilang buhay sa ngalan ng kapayapaan. Kung hindi sila magtatagumpay ngayong gabi, ay wala na silang susunod na pagkakataon pa. Itataya na nila ang lahat sa sugal na ito. Patuloy silang nakipagdigmaan sa kabila ng unti-unti nilang pagkatalo. Malaking epekto sa kanilang mabilis na pagkatalo ang sandatang nilikha ni Dr. Borja na siya namang nakumpiska nila Armando nang sumalakay ang mga ito sa hideout ng doktor. Patuloy ang paggalakhak ni Esmeralda na tila sigurado na sa kanilang tagumpay. Ang na, Solaki, Sumaskidot, Moko. Nang walang ano-ano'y biglang naghiwalay ang kanyang paningin. Kasunod nun ay ang malamig na pakiramdam na bumalot sa buo niyang katawan. Na ngayon ay naging dalawa na. Natanaw pa ng kaliwang mata niya ang isang babaeng nasa likuran niya. Hindi niya namalayan na nakalapit pala ito. Ang babaeng iyon ay walang iba kundi si Ninita. Gamit ang samurai ni Isabel ay buong lakas na hiniwa ng dalaga ang walang kamalay-malay na reyna ng mga mangkukulam. Nahati ang katawan nito sa dalawa. Kasunod noon ang biglang paglaho ng itim na aura na nagmumula kay Esmeralda. Tuluyan nang nakawala sa Maika si Rigor at Junya. Gigil na gigil ang mga ito na umatake sa mga kalabang aswang. Sa kabilang banda ay patuloy na nilantakan ni Armando ang wala ng malay na si Isabel. Wala na talaga itong balak na buhayin pa ang dalaga. Habang ginagawa niya yon ay natigilan siya nang makaramdam siya ng biglang pag-init sa kanyang buong katawan. Animoy may napakalakas na boltahe ang dumaloy ng napakabilis sa kanyang buong sistema. Napaatras si Armando. Hawak-hawak ang kanyang ulo na animoy sasabog na. Damang-dama niya ang ibayong sakit na nagmumula sa kanyang buto hanggang sa kanyang mga kalamnan. Tila nababanat ang mga ito. Saglit na natigilan ang lahat nang mapansin nila sa gitna ng digmaang iyon ang isang nagwawalang higanteng halimaw. Si Armando. Nasa 30 talampakan na ang taas nito. Halos magdiwang sa tuwa ang kanyang mga tauhan sa nasasaksihang iyon. Ngunit ang tuwa na iyon ay panandalian lamang nang makita nila na inaatake nito ang kahit na sinong malapit sa kanya. Mapabangkilan man o tiwalag na aswang ay walang habas nitong pinapaslang at nilalantakan. Tuluyan nang nawala ng kontrol sa sarili ang gahamang si Armando. Sa kagustuhan nitong magtamo ng napakalakas na pangyarihan ay hindi niya nakayanan ito. Bagkus siya ang nilamon ng kapangyarihang inaasam-asam niya. Walang makatapat sa lakas na taglay ng dambuhalang halimaw na ito. At dahil mas maraming tauhan niya ang malapit sa kanya ng mga sandaling iyon, ay agad na nalagas ang mga ito
Karamihan pa dito ay ang mga pinakamalalakas niyang mandirigma. Halos maubos niya ang lahat ng mga ito. Agad namang sinabihan ni Junya si Rigor na walang patatakasin ni isa sa mga ito. Ako nang bahala sa kanila, kapatid. Muli na namang umalulong si Rigor. Hudyat na agad namang nakuha at sinunod ng kanyang hukbo. Walang patatakasin ng mga ito sa mga kalaban. Walang ititira. Lahat ay tatapusin. Kasabay nun ang pagsugod ni Junya sa dambuhalang si Armando. Magtatagpo ngayon ang mga pinakamalalakas na nilalang sa magkabilang panig. Lakas sa lakas, ngipin sa ngipin, pangil sa pangil. Isang malakas na suntok ang pinawala ni Junya papunta sa mukha ni Armando. Bahagyang napaatras ang dambuhalang halimaw. Susundan pa sana yun ng isang suntok ng binata. Ngunit agad na nakatugon si Armando. Isang malakas na wasiwas ng kamay nito ang tumama sa binata na agarang kinatalsik nito. Bumaon ng bahagya si Junya sa batuhan. Galit na tumakbo ang dambuhalang halimaw sa kinasasadlakan ng binata. Mula sa pagkakabaon na iyon ay sinundan pa ng isang malakas na sipa ni Armando patungo kay Junya. Dahilan upang lalo pa itong bumaon. Nasuka ng dugo ang binata. Halos madurog ito sa ginawa ng kanyang kalaban. Dinakma siya ni Armando at muling ibinato sa di kalayo ang burol. Matapos nun ay lumundag ang dambuhalang halimaw upang muli siyang tapakan. Sa kabutihang palad ay nakuha niya pang igalaw ang kanyang katawan upang makaiwas sa pag-ataking iyon ni Armando. Buong lakas niyang sinuntok ang alulod ng binti ng dambuhalang halimaw na bahagyang nagpaluhod dito. Buong lakas siyang tumalon upang maabot ang ulo ni Armando. Nagpakawala ng sunod-sunod na kalmot sa mukha nito ang binata. Malalim na sugat ang tinamo ni Armando sa ataking yon. Hindi siya tinigilan ni Junya hanggang sa mapaupo na ito. Habang abala siya sa pag-atake sa kalaban, ay kumanti ito. Mistula siyang lamok na pinompiang ng dalawang malalaking palad ni Armando. Halos magkantadurog-durog ang buto ng binata habang sinusubukan siyang pigain ni Armando gamit ang magkabilang palad nito. Sigaw siya na sigaw sa sobrang sakit na dinaranas. Humahalakak ang dambuhalang halimaw. Nakakabingi ang malademonyong tawa nito. Isang solidong suntok ang pinakawala ni Rigor patungo sa mukha ni Armando. Habang ang iba niya namang mga tauhan ay abalang pinapaputukan ang dambuhalang halimaw. Nanlaki ang mga mata ni Rigor nang unti-unting umihit ang paningin ni Armando tungo sa kanya. Tila hindi man lang ito natinag sa ginawa niyang pag-atake. Bagkus parang nadurog pa ang ilang buto sa kanyang kamay. Mistula kasing sumuntok siya ng buong lakas sa isang solidong bakal. Isang malakas na ngasab ang pinakawalan ni Armando patungo kay Rigor.
Mabuti na lamang at mabilis itong nakailag at nakatalon pababa. Bago pa man sumayad sa lupa ang kanyang mga paa, ay sumalubong sa kanya ang isang napakalakas na sipa na pinakawalan ni Armando. Tumalsik ng napakalayo si Rigor. Kasabay noon ay ang pag-ubo niya ng napakaraming dugo. Ang mga nagpapaputok niya namang tauhan ay binalingan din ni Armando ng kung anumang madadampot niya gamit lamang ang isang kamay. Habang ang isang kamay niya naman ay nakadakot pa rin sa kaawa-awang si Junya. Halos mawalan na ng malay ang binata. Matapos niyang mapaslang ang mga nagpapaputok ay muli siyang pumaling sa binata. Buong lakas niyang pinigga ang katawan nito. Ikaw pala ang uubos sa aming lahi, ha? Kung ang mga vampira ay nagawa niyong ubusin, pues, patutunayan kung mali ang espekulasyon ng aming mga ninuno. Tapos ka na! Nanlaki ang mga mata ni Armando nang maramdaman niyang tila may tumusok sa gilid ng kanyang leeg. Nang ibaling niya ang kanyang paningin sa kanyang balikat ay natanaw niya si Isabel. Hawak nito ang kanyang samurai habang nakabaon iyon sa kanyang leeg. Paano? Buhay ka pa? Hindi pa tapos ang laban, Armando. Ikaw ang maglalaho sa gabing ito. Tuluyan na ngang napitawan ni Armando si Junya at bumagsak ang nanlulupaypay nitong katawan sa lupa. Nang gagalaiting pinaling ni Armando ang atensyon kay Isabel. Sinubukan niyang hulihin ang dalaga gamit ang kanyang malalaking kamay. Ngunit mabilis na nawala ito sa kanyang paningin. Hindi niya mahapuwap si Isabel. Saan mang tako niya ibaling ang kanyang paningin. Nagwala si Armando at nagsisisigaw. Magpakita kang kutong lupa ka! Ikaw nang isusunod kong titirsin! Nang gagaliiti si Armando habang patuloy sa pagsirit ang kanyang dugo mula sa sugat na tinamo niya sa leeg. Ngunit tila manid na ang halimaw. Hindi niya ininda ang tama niyang iyon. Isang malakas na paghiwa ng samurai ang tumama sa kanyang muka. Nagmula ang atake na iyon sa dakong itaas. Sa mga puno pala nagtago ang kalaban niya. Isang mahabang hiwa ang tinamo ni Armando. Mula sa kanyang noo patungo sa kanyang kaliwang mata hanggang sa kalahati ng kanyang ilong. Nagsisisigaw siya sa hapde at sakit habang sapo ang kanyang muka. Muli siyang inundayan ng saksak ni Isabel at sa pagkakataon na yon ay sa paa siya inatake ng dalaga. Napaluhod si Armando sanhi ng mga tinamo niyang sugat. Habang abala si Isabel sa pag-atake sa kanyang mga paa, ay hinayaan niya lamang ito hanggang sa makakuha siya ng tiyempo upang madakot ang dalaga. Nagtagumpay naman siya sa ginawa niyang yon. Buwisit kang babae ka! Bakit ba hindi ka mamatay-matay? Magbabayad ka! Tapos ka na! Malakas na sigaw ni Armando habang buong lakas niyang pinipiga ang katawan ng kalaban niyang si Isabel. Napasigaw sa sakit ang dalaga. Ang buong lakas ni Armando ay binuhos niya sa ginagawa niyang pagpapahirap sa dalaga. Maya-maya pa ay bigla na lamang siyang nakadama ng panlalamig. Tila unti-unti din siyang nanghihina. Pakiramdam niya ay sasabog ang kanyang mga mata. Nang ibaling niya ang kanyang paningin sa ibaba,
ay nakita niyang butas na ang kanyang dibdib. Habang nasa harap niya ang nangihinang si Junya, hawak-hawak ang napakalaki niyang puso. Tumitibok-tibok pa yon. Ibalik mo yan! Tarantado ka! Walang pag-aalinlangang nginasab ni Junya ang puso ni Armando habang nanlilisik ang mga mata nitong nakatitig sa unti-unting pagbagsak ni Armando. Tuluyan na itong tumapa sa kanyang harapan. Kasunod nun ang pagbagsak din ni Junya. Hinang-hina na ang katawan ng binata. Nagtagumpay ang mga tiwalag na aswang sa paglipol sa mga kampon ni Armando at ng mga mangkukulam. Halos paputok na ang sikat ng araw ng mga sandaling yon. Sinunog nila Rigor ang mga labi ng mga bangkilan habang binigyan nila ng marangal na libing ang mga kasamahang nasawi sa labanan. Nanatili sila sa mansyon ng ilang araw hanggang sa tuluyan ng gumaling ang mga sugatan. Iminungkahi ni Junya na dumito na ang lahi ng mga tiwalag na aswang. Malawak ang mansyon at lupain ng kanyang lolo Julio. At tulad ng binalak nila ni Althea ay ipapamahagi nila ang lahat ng mga ito sa mga taong lehitimong taga doon at sa mga lahi ng mga tiwalag na aswang. Hindi na kailangang magtiis at magtago ng mga tiwalag na aswang sa bulubunduking bahagi ng San Diego. Gayon din naman ang mga tao sa baryo matalim na nasasakupan ni Lola Sotera. Wala nang pangamba sa buhay ang mga ito. Isabel, ayos ka na ba? Oo, Junya. Okay na ako. Nakalimutan mo na yata na madali lang maghilom ang mga sugat ko. Oo nga pala. Nahawaan mo din yata ako ng ganyang kakayahan mo eh. Pansin ko kasi, mabilis lang din ang paggaling ko. Siya nga pala, kamusta na si Dr. Borja? Okay na ba siya? Oo. Kaso, mukhang hindi na maibabalik ang kamay niya. Kinain daw kasi yun ni Armando. Naku, kawawa naman si Doc. Paano na yun? Huwag na daw tayong mag-alala. Makakalabas na din siya ng ospital at may balak daw siyang gawin, kaya huwag na natin siyang alalahanin pa. Isabel, ano nga palang plano mo? Balak kong bumalik sa amin. Kailangan kong ituloy ang naiwang negosyo ng mga magulang ko. Itutuloy ko rin ang pag-aaral ko. Kailangan kong magsimula ulit. Kailangan kong bumangon. Pag kailangan mo ko, Isabel, nandito lang ako. Kami. Pamilya mo na rin kami. Kung may problema, huwag kang mahiyang magsabi. Lalo na sa akin. Ikaw, Junya. Anong plano mo? Ikaw pala, Ninita. Ganun pa rin. Babalik ako na Maynila. Tatapusin ko ang pag-aaral ko. Pwede ba akong sumama sa'yo? Mag-aaral din ako. Oo naman. Bakit hindi? Malaki naman ang bahay namin doon. Pwede kang manatili doon. Kapatid, sama din ako dyan ha. Pag-usapan namin ni Althea na mag-aaral din kami ng sabay. Hahanap na lang kami ng night school. Siyempre naman, Rigor. Isang pamilya tayo eh. Mas masaya kung sama-sama tayo. Ingat ka, Isabel. Kailan ka ba uuwi? Gusto mo ipahatid na kita? Ito namang si Nenita. Para namang minamadali mo umuwi si Isabel eh. Hindi Gusto ko lang naman siyang makauwi ng ligtas. Naku, nag-aalala ka dyan. Sila nga itong dapat mag-ingat eh. Di ba, Isabel? Masaya namang lumipas ang ilang araw. Muli nang bumalik si Isabel sa San Joaquin upang ipagpatuloy ang naiwang negosyo ng kanyang mga magulang. Habang sila Junya naman ay bumalik ng Maynila. Iniwan na nila sa mga matatandang namamahala ang mansyon. Si Junya ay nagpatuloy sa kanyang pag-aaral kasabay ni Ninita. Gayon din ang magkasintahang Rigor at Althea.
Solid ka, Crips. Maraming salamat sa inyong patuloy na pakikinig at suporta. Pasensya na nga pala kung medyo natagalan na masundan yung episode 18. Medyo naging busy lang talaga at ngayon medyo paus pa ako. Anyway, nandito na po yung mga shoutout natin. Ito pong unang isa-shoutout natin ay napaka-special po nito. Happy 9th monthsary to my love, Charmaine Princess Rins Dairit. More love and war to come. Coming from Mr. John Harvey Abenohar. Happy monthsary po sa inyong dalawa. Salamat po sa pakikinig. Next po, yung mga bago nating subscribers. Narito po sila. Si Horror PH, John Christ Dison, Queen Montes, Shani Tomas, Richel Sanchez, Sel Pangilinan, Vente Billones, Sander Perez, Ben Jose, Laiki Seyam Onilek, Asenet Magcalas, Chris Gonzalez, Princess Bea Ortiz, Chris Space Chan. Maraming salamat din po pala sa mga in-house writer ng Tales from the Crypt Pinoy channel. Sila po ay sila Dora Lacuachera, kay Warpage, at kay Dark Literature. Maraming salamat din po at binabati ko ang tropang Philippine Horror Community, mga narrator na walang sawang aliwin ang ating mga tagapakinig. Thank you nga rin po pala dito sa mga nagkagapuan at nagkagandahan kong mga admins. Sila po ay sila Dark Hub, Eric Guevara, Faith Baltasar, Geraldine Villote, Mark Stories, Noel Knox, Roy Albert Lambinicio, Dario Gomez, Tin Opak, at saka si Mars Banjang. Shoutout din po pala sa Mysterio Nights na kinabibilangan po ni Ang Mensahero at Creepy Junkie TV. Siyempre kasama po ang inyong likod, Creep Keeper. Salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta at saka sa mga susuporta pa. Ingat po kayo palagi. God bless. Ngunit wala akong matandaan na kasalanan ginawa upang maghirap ako ng katulad nito.